Amazing morning! This is Mentor Nelia Decena and ayan, hello po ulit sa inyong lahat. And today po, ang i-discuss ko sa inyo is yung opportunity na meron sa I Am Worldwide. And dito po, meron tayong apat na klase ng tao na kumikita, no? So, iba't ibang way ng pag-earn ng income. So, yung ano po, meron tayo ditong tinatawag na yung letter E. So, this is the employee, no? Employee. And meron tayong S, mga self-employed, no? So, self-employed. So, ayan. Self-employed. So, yun. And meron din tayong letter B. So, B stands for business owners, no? Business owners. Ayan. Business owners, and meron tayong tinatawag na I. So, itong mga to, yung mga investor. Ayan. So, ito po yung apat na klase ng tao na may iba't ibang klase ng pinagkukunan ng income. No? So, dito sa employee, no, employee. So, yan. So, ito, I belong dito sa isang side, no. So, yung sa poor, no. Poor, hindi po dahil mahirap, no, pero mahirap maka-achieve nung tinatawag nating time and financial freedom, no. And ayun, kasi dito, no, meron tayong mga boss. Ayan. So, ipinagtatrabaho natin sila kapalit ng pera. So, ayan, no, magtatrabaho tayo para bayaran nila tayo, no. And ayan, so yung income natin dito is fixed, 'di ba? So kasi kung ano yung pinirmahan natin sa contract, yun yung ibabayad sa atin ng ating employer, 'di ba? So whether sobrang hardworking mo or ayan o sobrang hardworking mo, no, ganun pa din yung ibabayad sa'yo. Or minsan, no, wala pang increase. Umabot na ng ilang taon pero wala ka pang increase. So, yun. It depends. Yung sahod natin is depende kung gusto tayo ng ating mga employer, no. Minsan, no, yearly nag-increase pero minsan hindi din, no. And ayun, so dito din yung ano natin, yung time and financial freedom talaga is mahirap ma-achieve. Yan. Bakit? Kasi dito, sa pagiging employee mo at self-employed mo, no, dito yung, no work, no pay. No, ibig sabihin, kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang sweldo. So, no work, no pay. Kaya, di ba, minsan nagiging motto na din yung bawal magkasakit. Bawal magkasakit, dahil mahal ang pagpapa-hospital, no. Hindi, bawal magkasakit dahil kapag umabsent ka, wala kang sahod, no. O kung meron ka pang kung meron ka pang tawag dito, sick leave, yan, meron ka. Pero kung ubos na, yan, bawal kang umabsent. Kung umabsent ka ng isang buwan ka rin walang sweldo. So, saan ka kukuha ngayon ng pambayad mo sa mga bills, no? Pambayad din sa mga utang. So, ayan, ito na lang din yung usually natin minsan nga, yung nasa mga, katulad natin, no, mga OFW, no, sobrang hardworking ka, 7 days a week, nagtatrabaho, minsan double job pa. Tapos, ipapadala mo lang dun sa Pilipinas, no? And, ayun. So, minsan, kahit na ilang dekada ka pang nag-a-abroad, minsan hindi ka nakakaipon. Di ba? Sa madaming responsibility, no, yun, inuuna yung mga responsibilidad. So, hindi nakakaipon. Pag umuwi, wala ding income, no? So, kasi pag-iipunan yung pinag-uwi, tapos pagbalik sa trabaho, balik ulit, no, at kahit kalabaw ulit, no? So, ganun lang nangyayari sa atin, no? And, ayan, no? So, kaya nga, sinasabi nila yung mga, natin, wala tayong control kung anong gusto nating gawin. Tayo ay control ng ating mga employer, diba? So,
kung minsan, sobrang sa mga kasama mo, no, parehas lang kayo ng trabaho, no, pero minsan mas mataas yung sahod niya, 'di ba? So, ang sahod natin is nakadepende sa ating mga employer, no. Kung minsan mas hardworking ka pero hindi ka naman nabibigyan ng increase, 'di ba? Ayan. So, minsan hindi nakikita 'yun ng mga employer natin, no. Hindi nga tayo nare-recognize, 'di ba? And ayun na nga lang, pero wala naman tayong choice, no, kung hindi gawin yung trabaho na binigay sa atin kahit minsan is ayan, sobra, no, sobra yung trabaho na naibigay sa atin, but still, yun yung sinasabi, wala kang karapatang tumanggi, na, no, wala kang karapatang tumanggi kasi pinapasahod kita, ayun. So, minsan may ganun, but yun yung masakit na realidad, no, na binabayaran nila tayo para gawin natin yung gusto nila, no? Kung ano yung trabaho bibigyan nila sa atin. And ayan, 'di ba, sabi nga ni Robert Kiyosaki, no, yung financial advisor, 'di ba? Sabi niya dapat hindi tayo nagtatagal sa pagiging employee. Dapat nagkakaroon tayo ng sarili nating business para meron tayong chance na magkaroon ng time and financial freedom, no. Okay lang na mag-start ka as employee, no, tapos mag-ipon and then make your own business, no. So yun. And eto dito naman sa kabila is ito daw yung mga rich, no, yung mayayaman. So ibig sabihin mayaman, maraming pera. So oh yes, ito yung mga business owners natin and yung mga investors natin. So dito sa mga business owners, so ito mga to, ito ang nag-hire dito sa kabilang side dito, ano? Dito sa kabilang side, no. So hindi naman masama 'yun kasi nagbibigay sila ng mga work, 'di ba? But ayun na nga, yung kakayahan natin, no, is tinatapatan nila ng pera. So ang ibig sabihin yung tayo hinahire, no, hinahire para gawin yung trabaho para sa kanila, no. Yan. Gawin yung trabaho para sa kanila, and ayun, so lahat ng kakayahan natin, yung magagaling, matatalino, no, hinahire nila para palaguin yung kanilang negosyo. And ayun, sila yung nagkakaroon ng chance, no, malaki yung chance nila na magkaroon ng time and financial freedom, no. And ayan, kaya nga dito pumapasok na si I Am Worldwide. So bakit? Kasi dito sa pagiging business owners, 'di ba, sa labas, sa ibang business, kailangan mong ng malaking puhunan, no? So dito sa I Am Worldwide, no, hindi mo kailangan ng malaking puhunan, 'di ba? Pwede ka na magkaroon ng sarili mong business. But ang reality din na isa pa is tayong mga Pilipino is nahihirapan mag-put up ng sariling business. Bakit? Kasi takot sila mag-take ng risk, no? Takot malugi, 'yon, no? Baka hindi kumita yung business. So kailangan nating ang business is a trial and error, no? So may ganun talaga, but still kailangan mo pa rin mag-move on or mag-get up, ayan, hanggang makuha mo na yung tamang business para sa'yo. And I Am Worldwide is, I think, dito sa sobrang liit ng puhunan na ilalabas mo is makakapagbigay sa'yo ng millions, no? Once na ginawa mo yung business mo, 'di ba? And etong investor, no, yung mga investor natin, so ito naman, yung mga pera. So, yung pera nila is nilalagay nila sa bangko and kumikita na lang yun doon. Nagkakaroon ng interest, no? So, doon nila pinapatulog, ayan, hindi nila pinapalaki, no? Pinapalaki yung pera nila. So, pag nag-invest sila ng kahit magkano, no? Kunyari, magkano in-invest nila, 500,000 or depende, no? Kung magkano yung magiging interest, magiging income nila, monthly or per annum or yan. So, depende yan sa investment na pinasok nila. Or kung minsan din, dun sa mga companies, nag-i-invest sila doon. So, yan, anytime so kapag ikaw ay isang business owners at saka investor, no,
meron kang chance, sobrang laki ng chance mo na magkaroon ng time and financial freedom. No, ibig sabihin, kahit na wala kang ginagawa, no, kahit tulog ka, kahit nasa bakasyon ka, or hindi ka man pumasok, di ba? Tanghaliin ka man ng gising, may income na pumapasok sa sarili mong account, di ba? And ayun, so ito po yung ano natin, no, yung four types of person na pinagkukunan ng income, no, ng bawat tao. And ayan, thank you so much and God bless you everyone.